Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Puno ng tawanan habang naghahabulan ang dalawang bata. Ang isa ay babae at ang isa naman ay lalaki. Ang lalaki ay mas matanda ng ilang taon sa batang babae. Mahal ng batang lalaki ang batang babae dahil ito lang ang nag-iisa niyang kapatid. Napatigil sa pagtakbo ang batang babae habang nakatingin sa madilim na bahagi ng kanilang munting tahanan. At dahil sa takot siguro, kaya napaiyak ito. Mabilis naman na lumapit ang batang lalaki sa batang babae. Niyakap niya ito na mahigpit. Mahal na mahal niya ang kapatid. Hindi ka dapat matakot. Nandito lang si kuya. Mahal na mahal kita. Ito ang laging ginagawa ng batang lalaki sa tuwing natatakot ang batang babae. Umiiyak pa rin ang batang babae at mahigpit siyang yumakap dito. Mahal na mahal din kita kuya. Ipinangako ng batang lalaki na aalagaan at poprotektahan ang kanyang kapatid. Hindi niya hahayaan na mawala ito sa kanyang paningin o may mangyaring masama dito. Napabalikwas ng bangon si Alfred. Napapanaginipan na naman niya ang kanyang kapatid. Nahilamos niya ang kanyang palad sa kanyang mukha hanggang sa nananakit ang kanyang mga ulo. Pagkatapos ay mabilis niyang ininom ang bottled water na inihanda niya kanina. Napagpasyahan niya na umalis ng kama at lumapit siya sa glass window na nakakonekta sa balkonahe kung saan malaya niyang napagmamasdan ang liwanag sa ibaba mula sa pinakamatayog na lugar na kanyang kinatatayuan ngayon. Nasa penthouse siya ngayon. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Harrison Empire dahil ang mga bagay na pinakaasam-asam niya ay ang siyang pinakamahirap na mapasa kanya. Nagmamay-ari siya ng mansyon, townhouse, condo unit at penthouse. Pero hindi niya maramdaman sa kanyang sarili ang tunay na tahanan. Dahil wala naman sa tabi niya ang babaeng minamahal. Sa dami ng kanyang pera at koneksyon, pero hindi niya makita at mahanap ang kanyang kapatid. 5 taon gulang lamang ito na mawala ito sa kanya. Basta na lang silang nagising ng kanyang kapatid na si Angela na nasa pangangalaga na sila ng isang lalaki na nagangalang Dario, agang master. Nagpakilala ito bilang ama niya. Inilayo nito mula sa kanya si Angela at nangako ito na ibabalik din sa kanya ang kanyang kapatid kung matapos niya ang lahat ng misyon na ibibigay nito sa kanya. Sa murang edad ay bihasa na siya para maging tagapagmana nito. Balang araw, ginawa niya ang lahat. Gusto nito para sa kapatid niya. Umaasa siya na ligtas ang kanyang kapatid dahil ipinangako naman nito na ibabalik din sa kanya ang kanyang kapatid. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito nakikita. Wala naman kasi siya mapagkilanlan dito. 5 taong gulang lamang siya nung nagkahiwalay sila ni Angela. 2 o 3 taong gulang naman ito. Malaking pera na din ang inaalok niya kay Dario. Ibalik lang nito ang kanyang kapatid. Pero tinanggihan lang nito ang offer niya dahil ang paraan lang daw para maibalik sa kanya si Angela ay matapos na ang mga misyon na napagkasunduan nila. Napatawa siya na parang baliw. Sa kanya na ikuyom ang kamao. Pera at koneksyon at maging miyembro ng Saavedras Mafia Group. Mortal enemy ito ni Dario, the Rose Gang, but still hinayaan pa rin niya ang sarili na magpagamit sa hudas na si Dario Gamboa. Iyon ay dahil lagi siyang tinatakot nito. Papatayin daw nito ang kanyang kapatid pag hindi siya sumunod dito. Hindi lang isang beses na nag-offered sa kanya ang Saavedra ng tulong pero lahat ng iyon ay tinatanggihan niya dahil 3 buhay ang nanganganib kung magkakamali siya. At bakit nga ba umaasa lang siya kay Dario para matagpuan ang kanyang kapatid? Iyon ay dahil wala siyang maisip na kahit anong para makilala niya si Angela. Angela is not his real sister.
Pero dahil sa katotohanan na hindi niya ito kapatid, mahal pa rin naman niya ito bilang isang tunay na kapatid at gusto pa rin niya itong mahanap. 12 years old siya nung malaman niya ang totoo. Hindi pala niya tunay na ina ang babaeng kinalikhan niya at itinuring na mahal na ina, ang ina ni Angela, dahil matagal na palang patay ang tunay niyang ina. Sa mga panahong ding ito nalaman niya na hindi pala niya tunay na ama si Dario nang may magpakilala sa kanya bilang kapatid ng kanyang tunay na ina at kinuha siya nito mula sa poder ni Dario. Dinala siya ng kanyang tito sa ibang bansa at doon nagkaroon na siya ng magandang buhay. May asawa ang kanyang tito pero hindi nagkaroon ng anak ang mga ito. Lumaki siya bilang tunay na anak na mag-asawa. Minahal siya ng mga ito. Pero kailanman hindi nawala ang hangarin niya na mabawi si Angela. Nang muli siyang bumalik, binalikan niya si Dario para kunin ang kanyang kapatid. Pero imbes na ibalik sa kanya ang kanyang kapatid, tinakot siya nito na papatayin ang kanyang kapatid pag hindi siya sumunod sa napagkasunduan nila noon. Ang una niyang misyon ay papatayin ang babaeng mahal ni Axel de la Cuesta, ang panganay na anak ng lalaking kinasusuklaman nito na si Samuel de la Cuesta, dahil inagaw daw nito ang babaeng minamahal nito na walang iba kundi ang kanyang ina. Namatay daw ang kanyang ina dahil nagpakamatay ito nang ipinagpalit ito ni Samuel sa ibang babae na siyang naging asawa nito at ina ng de la Cuesta brothers. Dito niya nalaman na anak pala siya ni Samuel de la Cuesta at kapatid niya sa ama, ang de la Cuesta brothers. With the heart in her heart, nakipagkasundo siya kay Dario na gagawin ang utos nito. Papatay na sana niya si Wilma pero nalaman niya na iba naman ang nagustuhan ni Axel. Hindi si Wilma kundi si Danaya. At hindi niya pwedeng patayin si Danaya. Hindi nga din niya kayang patayin si Wilma. Hindi niya kayang pumatay na inosenteng babae. Si Danaya naman ay nasaktan. Nasaktan si Danaya. Hindi niya kaya. Mahal niya ito. Mahal niya ito tulad ng nadarama niya para kay Angela. Mahal niya ang kanyang little sister. Naaalala niya si Angela kay Danaya. Ang mga mata nito, ang ngiti nito ay nagpapaalala sa kanya ng tungkol kay Angela. Para maitago lang si Danaya bilang babaeng gusto naman ni Axel, nung ikinasal sina Axel at Danaya, palihim talaga niyang binabantayan ang babae dahil natatakot siya na baka patayin ito ng mga tauhan ni Dario. Oo, meron nga siyang mga ginagawa para masaktan si Axel de la Cuesta dahil galit siya sa ama nito. Galit siya sa mga de la Cuesta dahil kay Samuel de la Cuesta, kaya nagpakamatay ang kanyang ina dahil sa pagkasawi sa pag-ibig dito. Sinisisi niya si Samuel sa lahat ng mga pinagdaanan niya nung bata pa siya. Maaga siya namulat sa mundo ng karahasan at iyon ay dahil kay Samuel de la Cuesta, ang kanyang ama. Just 3 years ago, nang nalaman niya na tito niya ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Nagkasakit pala ito at hindi totoo ang mga sinasabi ni Dario sa kanya. Wala din daw alam si Samuel de la Cuesta na nabuntis nito ang kanyang ina dahil nagkaroon lang daw ng one night stand ang dalawa at malapit nang ikasal si Samuel de la Cuesta ng mga panahon na yon. Magkasing edad sila ni Axel de la Cuesta. Mas matanda lang ito sa kanya ng 1 buwan. Kinumpronta naman niya si Dario at inalok ito ng napakalaking halaga, kapalit ng kanyang kapatid. Hindi niya alam na may lihim din palang nagnamanman sa bawat galaw niya. It was then Dario started using Danaya and Maureen. Kaya niyang protektahan si Danaya at Maureen pero hanggang kailan? Ayaw niyang bigyan ng komplikadong buhay ang dalawang babae. Nang una pa lang niyang makita si Maureen ay nagustuhan na niya ito. Na sa kabila ng kayamanan meron siya, hindi man lamang niya maayos ang kanyang buhay dahil hawak siya sa liig ng isang tao. Bumalik na si Danaya. Kailangan pa rin niyang gumawa ng paraan para tuluyang mapalayo ang loob nito kay Axel. Kahit gustong-gusto na niyang patayin si Dario, pero hinihiling niya pa rin na magising pa ito muli dahil hindi pa nasabi nito kung nasaan ang kanyang kapatid. Wala siyang makukuha na impormasyon mula kay Raymark, who is crazily obsessed of the woman at doon nakapokus ang lalaki.
Para sa kanya hanggat hindi pa niya nakukuha ang kanyang kapatid, ay mananatili siyang hawak sa lig ni Dario kahit pa nakalatay na ito sa kama. Nakahanap siya ng lead para magkaroon siya ng unang hakbang sa paghahanap niya kay Angela. Iyon ang pinagkaablahan niya sa mga nagdaang araw at hindi si Danaya. Tapos malalaman lang niya sa kanyang pagbabalik na magpapakasal na sina Maureen at Gio. Galit na galit siya at gusto niyang magwala sa nalaman. Malapit na niyang matapos lahat. Malapit na silang maging malaya. When he finally gave in with his feelings to Maureen, ipinapangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para maging malaya siya mula kay Dario at maging masaya na sila dito. Pero parang manhid ito at hindi man lang maintindihan ang mga salitang binibigkas niya. Baliwala na naman ako at nakalimutan na naman ako ni Alfred. Halos hindi na nga siya nagpapakita sa akin. Ni tawag at text ay wala. Umasa talaga ako. Sadyang ganito naman talaga siya sa akin kahit pa nung nasa Dubai kami at kasama namin si Danaya. Mas lalo na ngayon na nandyan na ang babaeng mahal niya. Maaalala lang naman ako ng lalaking yon pagkailangan niya ng parausan sa kanyang libog at hinahayaan ko siya na gawin ang ganito sa akin. Ano magagawa ko? Maliban naman kasi sa hindi ko kayang baliwalain ang sigaw ng sutil kong puso ay hindi ko din kayang labanan ang init na lumulukob sa akin dahil sa halik at haplos ni Alfred. Kaya bawat pagtatagpo namin ni Alfred ay laging mauuwi sa mainit na bakbakan sa kama. Masakit tanggapin ang katotohanan pero kailangan at tinatanggap ko rin ang katotohanan na isa nga akong tanga, dakilang tanga. At hinayaan ko ang aking sarili na magpakatanga dahil mahal ko si Alfred. Pero masarap pa rin ibigin si Alfred. Masarap na masakit. Nasa mansyon ako ngayon ng aking pamilya dahil may mahalagang bagay akong kailangan sa aking ama. Wala akong alam kung hindi sa sinabi sa akin ni Gio na nagpatawag pala ng press conference si Dad at kasama pala kaming dalawa. Bakit ba kailangan isali nila sa politika itong love story namin dalawa ni Gio? Makakakain ba ang mga mamayang Pilipino dito sa istorya namin ni Gio? Napag-alaman ko na nasa study room pala si Dad. Bubuksan ko na sana ang pintuan nang naunahan na ako ng kung sino. Nanlaki ang aking mga mata na nakatingin sa babaeng kaharap ko ngayon. Hi, may kinukonsulta lang ako sa dad mo. Nakangiting sambit naman ni Kia sa akin na tila nangangamatis ang kanyang pisngi. Napatingin naman ako kay Dad. Gusot ang kanyang buhok at hindi maayos ang pagkakabotones ng kanyang polo. Rumihistro sa mukha ng aking ama ang gulat na nakatingin siya sa akin. Aalis na ako. Lumingon sandali si Kia sa aking ama. Bye po. Salamat po sa oras. Tumango lang ang aking ama. Ngumiti pa sa akin si Kia bago siya humakbang para umalis. Awang ang labi ko habang sinusundan ng tingin ang aking kaibigan. Saka ako kunot noon na napatingin sa aking ama. It's not what you think. Depensa kaagad ni Dad. Nandito siya para kumonsulta tungkol sa business na plano niyang buksan. Halata na hindi ito mapakali. Katunayan ay namamawis ito kahit malamig naman ang silid. Wala naman akong iniisip na masama, Dad. Hindi ko alam na business consultant ka na pala ngayon. Tila pang uuyam kong wika sa kanya. She just need a fatherly advice. Alam mo naman siguro na laging kino-question ng ama niya ang mga ginagawa niya. Parang anak ko na rin ang kaibigan mo. Just like you. Kay sarap sambitin pero pinipigilan ko lang ang aking sarili. Mahilig pala siyang magpapakaama sa iba kaysa sa akin na anak niya. Napabuntong hininga na muna siya bago nagsalita muli. Anyway, bakit ka nandito? Pinagbabawalan mo na ba akong umuwi dito, Dad? Tila siya napatda sa aking sinabi. I just going to ask you about the press conference. Yung sinasabi mo, I just can't understand why kailangang isali mo pa itong pinaplano naming kasal ng dalawa ni Gio sa pangangampanya mo. Palakad-lakad muna siya, saka siya humarap muli sa akin. I don't have plan to involve this to my candidacy. What I really want was the beginning to show the people that Gio's father and me are okay. Na magkaibigan pa rin kami at nag-iibigan yung mga anak namin.
Alam mo naman siguro na nagkasiraan kami ni Francisco noon. But it just so happened, people got interested with you and Gio. At ginagamit niyo kami para sa kapakanan mo. Gio is my friend. At ayoko magpakasal sa kanya. At hindi din ako pumunta dito sa press conference na pinaplano mo. Matigas kong sabi sa kanya. Biglang nagbago naman ang ekspresyon sa mukha ni Dad. Alam kong galit na galit siya sa mga sinabi ko. Bakit ba lagi mo nalang akong kinukontra, Maureen? Ang tigas ng ulo mo. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Hindi ko napaghandaan ang salitang namutawis sa kanya. Nag-init ang aking mga mata dahil sa sakit na gumagapang sa puso ko. Pero pinigilan ko ng tuloy ang pagdalaw ng mga luha ko. At matigas ang aking mukha na sinalubong siya ng tingin. At sino gusto mo maging anak, Dad? Ang kaibigan ko na si Kia? Ngumisi ako. Saka siya hinago ng tingin. By the way, Dad, kung makikipag-usap ka sa kaibigan ko, siguraduhin mo na maayos ang pagkakabotones ng polo mo. Dahil nakakahiya dun sa kaibigan ko. Natigilan naman ito. Sinamantalo ko to. Mabilis ko siyang tinalikuran. Hindi ko na napigilan ang tuluyang pagbagsak ng mga luha ko nang tuluyan akong makalabas sa study room. Hindi na nga siguro kami magkakasundo ng aking ama. Magkaiba yun sa mga pananaw namin at mas lalong magkaiba yun sa mga nais namin. Kung hindi lang kami magkamukhang dalawa, baka magdadalawang isip na ako kung mag-ama nga ba kaming dalawa. Pagkatapos maisara ang pintuan, agad naman dumiretso si Alfred sa dining. Lumapit siya sa ref at kumuha siya ng alak. Hindi maalis-alis sa kanyang gunita ang mapanghusgang titig sa kanya ni Maureen kanina, na para bang isa siyang napakasamang tao. Hindi niya mapigilan at mahigpit siyang napahawak sa bote ng alak. Dito niya ibinuhos lahat ng galit, sakit at sama ng loob na nadarama niya ngayon. He wanted to be a good man, pero kailanman, hindi na siya magiging mabuting tao sa paningin ni Maureen dahil sa mga nangyayari sa nakaraan at nasasaktan siya. Dumagdig pa sa kanyang galit ang katotohanan na talagang pumayag si Maureen sa kagustuhan ng ama nito na ipakasal ito sa matalik na kaibigan nito na si Gio. Hindi muna siya nagpapakita dito dahil maliban sa busy siya sa paghahanap kay Angela, baka mapagsalitaan lang niya ito ng masasakit na mga salita tulad na nangyari kanina. Iyon ay dahil sa panahong pagsiselos at sama ng loob dahil kinalimutan nito ang pangako nito na hihintayin sa nito hanggang sa maayos niya ang lahat. Akala ba naman niya mahal siya nito? Mariin naman siyang napamura. Inisanlagok niya ang alak na nasa butilya. Pagkatapos hindi niya mapigilan ang sarili at naibato niya. Sakto naman ang pagkabasag nito. Naikuyom niya ang palad. Gusto niyang isigaw ang frustration na nadarama niya ngayon. Maya-maya lumanghap siya ng hangin para kalmahin ang kanyang sarili. Alam niyang mahina siya pagdating sa pagpigil sa kanyang galit. Masyadong maikli ang kanyang pasensya. Pero kailangan niyang labanan ang galit na nadarama niya ngayon. He don't want to be a monster anymore. Bahagi ng pag-aayos niya sa kanyang buhay ay ang pagbabago niya sa kanyang sarili. Kaya pumayag na rin siya sa suggestion ng kanyang ilang malalapit na mga kaibigan na mag-undergo siya sa isang treatment at counseling. Pero ang bangungot sa kanyang masakit na nakaraan ay pabalik-balik ngayon sa kanyang panaginip. At kung gising naman siya ay pabalik-balik naman sa kanyang isip at hindi na naman siya pinatatahimik. Nagsimula ito mula noong bumalik si Danaya. Naalala niya si Angela kay Danaya. Natatakot siya na baka may mangyaring masama sa babae. Hindi niya ito maprotektahan tulad noon kay Angela. Ilang taon na ang nakakalipas, pero para pa rin niyang naririnig ang iyak ng kanyang kapatid habang tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi niya natupad ang pangako niya dito na walang mananakit dito hanggat kasama siya nito. Napatigil siya sa kanyang pag-iisip ng kung ano-ano nang marinig niya ang patunog ng kanyang cellphone. Lumapit siya sa kinalalagyan nito at sinagot niya agad ang tawag. Yes? Nakinig siya sa sinabi sa kabilang linya. Okay, dadating ako. Agad niyang tinapos ang tawag.
Sa kanya inihanda ang kanyang sarili para umalis. In that year, may mga batang babae na ibinenta si Dario Camboa sa isang negosyanteng nangangalang Mr. Shen. Illegal ang negosyo ni Mr. Shen na human and children trafficking. Ani sa kanya ni Harold ang PI na binabayaran niya. Ito din ang private investigator ng mga de la Cuesta. Professional ito sa trabaho nito, kaya okay lang sa kanya na magkatulad lang ang PI nila ng mga kapatid niyang hilaw na si Axel. Anong ibig mong sabihin? May posibilidad na isa sa mga kapatid mo ay doon sa mga batang yon na ibinenta ni Mr. Shen. Anito na sa kamay ibinigay sa kanya ng mga dokumento. Binuklat niya ito at matama na binabasa ang mga nakasulat doon. 10 batang babae na may edad mula 3 hanggang 6 na mga biktima, pero nailigtas din ang mga batang ito dahil sa isang raid. Isang grupo ng mga special force ang gumawa ng operasyon. Namatay si Mr. Shen at nailigtas ang 10 batang yon. Naibalik ba ang 10 bata sa kanilang pamilya pagkatapos nilang ma-rescue? Tanong naman niya rito. Yung siyam lang. Yung isa kasi ay biglang nawala. Yung pinakabata, mga 3 taong gulang. Nawala? Paanong nawala? Hindi niya mapigilang tanong. Napakalakas ng kaba ng kanyang dibdib na nadarama sa isipin na baka si Angela, yung batang nawawala, at kinuha ito ng mga tauhan ni Dario, kaya ito nawala. Walang nakakaalam. Basta na lang itong nawala. Nagkatinginan naman sila ng kasama niya ngayon. Hindi din nagtagal at nagpaalam na si Harold sa kanya. Merong posibilidad na hindi alam ni Dario kung nasaan ang kapatid mo. Kaya kahit gaano kalaki ang perang ini-offer mo sa kanya, ay hindi niya ito tinatanggap. Dahil hindi talaga niya alam kung nasaan ang kapatid mo. Wika naman ni Devin sa kanya. Napaisip naman siya sa sinabi ni Devin. Kung tama ang sinabi nito, mas lalo siyang mahihirapan na kilalanin si Angela. Wala siyang palatandaan na kahit ano dito. Napatingin siya sa dokumento na ibinigay ni Harold. At kinuha niya ang isang larawan na nakuha ni Harold mula sa isang private source. Ito ay ang pictures ng mga sundalo na naging bahagi ng special force na binuo para i-raid ang ginagawa noon. Mas inilapit niya sa kanya ang mukha ng larawan para mas lalong luminaw sa kanyang paningin ang mukha ng isang lalaki na nakatayo sa likurang bahagi na nasa larawan. Pamilyar sa kanya ang mukha nito, pero hindi niya maalala kung sino ito at kung saan niya nakita ang mukha nito.